Gusto mo ba magpadala ng package o bagahe pauwi sa Pilipinas? Ano ba ang mga kailangan o dapat mong gawin? Meron akong experience na nagpapagahe ako pauwi sa Pilipinas. Kung interesado kang malaman, panoorin mo tong video na to, tapusin mo hanggang dulo. Ako nga pala si Jose Labier at isa akong OFW na naka-base dito sa Paris, France. Tara, simulan na natin. Kabayan, hindi papaawat kahit ilang ulit ang bumagsak. Ang puso'y di kailanman bibitaw. Pangarap ko, inspirasyon nyo raw. Kabayan, hindi papaawat. Kung magpapabagahe ka, pumili ka ng courier o balikbayan box company. Magtanong ka sa mga kababayan natin na may experience na nakapagbabagahe na pauwi sa Pilipinas. Sa dami ng nagpapabagahe, hindi pare-pareha sa mga nagiging experience nila. Alamin ang sukat at timbang ng bawat box. Meron kasing regular at jumbo box. Bawat size may limit ang bawat timbang na depende ito sa box na kakailanganin mo. Pagkakaalam ko, inaabot ito ng 80 hanggang 90 kilo ang bawat laman ng isang box. Meron ako naging experience nung nagpadala ako ng bagahe pauwi sa Pilipinas. Noong December 23 sa Poland, wala talaga sa plano ko magpadala noon nung panahon na yun. Kasi alam naman natin, pag magpapadala ka, dapat mag-ipon ka muna ng gamit na ipapadala mo. Yung time kasi na yun, may petsa na o may schedule na yung box punta ng Pilipinas. Kaya ginawan ko na lang ng paraan para makapagpadala ako. Yung box na yun, hindi ko napuno. Kasi jumbo yung size at masyadong malaki. Tingin ko nasa 60 kilo lang yung laman ng box. Kahit 100 kilograms yung pwede mong ilagay doon, hindi ko siya napuno. Meron akong video clip na ipapakita nung nagpadala ako sa Poland. Panoorin nyo to. Ito maganda yung padala. 1M. O, diba? 1M dollar. Euro. 1M euro. Diba? Dito pa lang, panalo ka na. 1M euro. Yan ang pakakit dito. Nag-iis, no? Kulay gray yung langit. Oh. Lahat kulay gray. Nakakatamad. Lamig. Ito maganda yung padala. 1M dollar. Euro. 1M euro. Diba? Dito pa lang, panalo ka na. Yeah, panalo. 1M, 2M. Kung magpapadala kayo, ihanda nyo yung mga gusto nyong ipadala. Iwasan ng mga pinagbabawal tulad ng alak o liquid, baril o paputok. Lalo na yung mga fresh na pagkain, gaya ng mga prutas. Yan, iiwasan niya kapabagahe kayo. At iwasan nyo rin magpadala ng pera o cash o kaya mga mamahaling alahas. Alam naman natin sa Pilipinas na may mga nababalitaan tayo na nagkakawalaan ng gamit. Lalo na yung may mga gadget at alahas. At kung magpapadala kayo ng mga babasagin, balutin nyo ng maigi dahil hindi natin masasabi na baka mabasag o kumalat sa loob ng box. Gumawa ng inventory o listahan ng laman ng box na ipapadala. Kaya nito, isulat mo yung mga item na ipapadala mo. Chocolate, dilata, shampoo o sabon, kahit anong mga personal needs, lalo na yung mga damit, sapatos o mga kahit anong pasalubong na gusto nyong ipadala sa mga mahal nyo. Nag-try kasi ulit ako magpapagahe sa France. Meron akong video clip, panoorin nyo to. Bali, ito yung sa isang box, meron kang listahan kung ano yung nakalagay sa loob. Bali, dito mo isusulat kung ano, meron kang kopya kung ano yung listahan na nakalagay dyan, yun yung nandyan sa loob. Bali, 2 kopya yan. Isa sa'yo at isa doon mismo sa kukuha ng box. Bawa, napadala na sa Pilipinas. Tapos ma-check mo kung ano yung mga item na meron ka, kung kompleto ba yun, nandiyan ba yung item na to o yung wala ba dyan o may nagkulang. Yun, doon mo malalaman kasi may listahan ka. Kaya magandang may listahan, maganda yung ginawa nila para alam mo kung ano yung mga ipapadala mo. Ayan, ito yung pangalan ng cargo. Yan.
Bali, 2 box yan. Bali, malalaman ko kung ito pa rin yung kalabasan niya kung pagdating sa Pilipinas, kasi hindi natin malalaman kung safe ba siyang darating, kung ganito pa rin ba yung kalalabasan niya, yung itsura niya, binuksan na o hindi pa. Kaya bukas kukunin na siya para i-deliver sa Pilipinas. Bali, ngayon ay July 3. Sabi kasi after 2 months daw bago dumating sa Pilipinas. After 3 months maximum, check natin kung totoo yung sinasabi nila. First time ko magpapadala, kaya kung gusto nyo, dito kayo magpadala sa Balikbayan Cargo Service. Ayan yung pangalan, tapos ayan yung information nila. Ayan, ito yun, dito sa left side ilalagay yung pangalan ng magpapadala. Ako yan. Tapos yung pangalan ng papadala ko sa right side. Ayan. Ayan yung format ng box na yan. Alright. Lagay mo ang tamang address ng tatanggap sa Pilipinas at active number ng cellphone para maiwasan ma-delay ang pagdi-deliver. Bayaran ang shipping fee at kumuha ng resibo. Kasi nung nagpadala ako ng package galing sa Poland, nagbayad ako ng 525 zloty plus 20 zloty kasama na yung box. Ngayon, nagpadala naman ako ng package galing sa France. Nagbayad ako ng 180 euro kasi ito ay 2 box plus 20 euro kasama na yung 2 box. Pero mga listahan kung ano ang kailangan mong bayaran dahil nakadepende ang presyo nito kung saang lugar o probinsya ang padadalan mo at nakasulat din ang mga detalye nito. Kaya pala ito inabot ng 2 box kasi hindi ko expected na regular box lang pala ang meron sila at hindi katulad ng sa Poland. Tanungin kung gaano katagal o ilang buwan ang aabutin bago dumating sa Pilipinas. Dahil na-experience ko sa Poland, inabot ng 6 months bago dumating. Ang dahilan kaya nagtagal dahil daw sa custom. Pero ngayon, sabi sa akin, 2 to 3 months daw bago dumating. At sabi na rin ng mga naka-experience na nakapagpadala na rin sa kanila. Makipag-ugnayan ka sa kanila para malaman mo ang update at para ma-track mo kung nasa na yung box mo. At make sure mo kung bibili ka ng chocolate o pagkain na may expiration. Maiging i-check mo pa rin para maiwasan abutin ng expiration bago dumating sa Pilipinas. Bali, ayun, pinikap na yung ano namin, yung bagahe namin. Galing pa pala silang Germany, tapos yun, may dadaanan pa silang 5 tao pa. Eh, anong oras na? 2:30 na sila, 1:30 na sila dumating dito. Tapos, yun. May dadaanan pa sila 5 tao, kaya nagmamadali sila. Kasi late na. Kala ko nga bukas na eh. Pero, yun. Umabot pa naman kasi may pasok din ako bukas eh. Kaya, ayun. Bali, ayan, kung interesado kayo magpadala, ayan yung pangalan nung cargo nila. Ayan, bibili. Ayan, bali yan sabi 2 to 3 months daw bago dumating sa Pilipinas. Pero ayun, tingnan natin kung legit nga yung ano na yun. At sa Pilipinas, kailangan ng ID kung sino man na magre-receive ng box para ma-verify nila kung tama ba yung address o tao na papadalahan. Kaya mga kababayan, kung magpapadala kayo, pumili kayo ng maayos na courier o cargo service. Bali, hanggang dito na lang. Kung nagustuhan mo itong video na to, baka pwedeng paki-like at subscribe na rin para pagsuporta sa mga video na gagawin ko pa. At salamat na rin sa pagtapos ng video na to dahil naniniwala ako na ang taong may pangarap hindi magpapaawat. Kaya sa susunod ulit, salamat. Kabayan, hindi papaka